ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Taong 2013, ito ang managbabalang mga biktima ng bagyo hinihinalang na sa likod ng pagsugod sa bodega ng NFA sa Katiel. Isang malawakang pag-aalsa ang nangyari sa harap ng kawanihan ng DSWD. Wala umanong hoarding sa mga relief goods para sa mga biktima ng bagyo. At ang mga pahayag ni Jack Enrile tungkol sa naganap na pag-aalsa sa harap ng DSWD. May 500 kataong mano ang sumugod sa bodega ng Katiel, Davao Oriental na kung saan pinag-imbakan ng bigas ng National Food Authority. At ngayon, makakapanem natin si Superintendent. Superintendent, maaari mo bang may siwalat sa amin ang lahat? Pinakalap na impormasyon ay isa lamang ang gwardya ng mga panahong yun nang sumalakay ang mga relihista o ang mga tao. Hinatayang nasa 8,000 kasakong palay ang natangay nila. Salamat, Inspektor. Balik sa iyo, Raquel. Isang malawakang pag-aalsa ang nangyari sa harap ng kawanihan ng DSWD. Arvin Tami, nagsulat. Mga bakakon mo! Asa naman ang inyong mga gipasan? Kako, nasa na? Pagawa sa inyong mga gipangugog! Gipagawan! Buhaya mong dako! Ipangkutoy na mga tiyan sa mga kapamilya! Tama! Tama! Paano ho nyo ba masasabi na tinatago talaga ng DSWD ang mga bigas na dapat sana ay pamimigay sa mga taong mas nangangailangan, lalo po na po sa mga biktima ng bagyo? Dahil nga sa nakita namin, doon sa bodega, tinatago lang nila ang mga nakapack na mga pagkain, na mga bigas. Doon sa kanilang opisina, nakatago doon at hindi nila pinapamimigay. Ayan po, at ayon po sa amin mga informancy at sa mga taong nakausap namin kanina, na karaniwan po sa kanila ay galing pa po sa mga bukid talaga, sa mga bukirin ng province ng Compostela, at hindi po talaga umabot ang mga relief goods na dapat sana ay mapunta sa kanila. Totoo ba yun, ma'am? Totoo, wala kaming natatanggap ng mga pagkain. Kaya gutom na kami. Ayan po, narinig po ninyo ngayon ang mga inahin ng mga tao na galing pa po sa bukid para maitindi na ang hindi pag-abot ng mga relief goods at food packs sa kanilang barangay. Mula dito po sa DSWD harapan ng Suwati City, Arvin Tami, balik sa iyo. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na walang hoarding upang iipit sa mga relief goods na ipinamimigay sa mga biktima ng Bagyong Pablo sa Mindanao. Arvin Tami, magbabalita. Tama ka dyan, Raquel. Iginiit ngayon ni Secretary Dinky Sliman ang Department Secretary ng Department of Social Welfare and Development Office na walang holding na naganap sa tanggapan ng DSWD sa Davao City. Ito'y sa harap ng pagsugod ng mga nagprotest ng biktima sa Bagyong Pablo kasama na ang ilang militante sa tanggapan o harapan mismo ng DSWD Region 11 sa Davao City. Sa kaugnay ng mga balitang iyan, makakasama po natin ngayon si Ma'am Dinky Soliman para tanungin at pag-usapan kung bakit ba nagkakaroon ng ganitong issue. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Gusto lang po namin makahingi ng mga sagot nyo kung bakit po ba hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagdarali ng mga protestante dyan mismo sa harapan ng DSWD dyan sa Davao City. Ano nga po ba ang mga paunahing dahilan kung bakit na patuloy na yung lumalakas at nagiging mas agresibo na ang mga protestante sa kanilang pakikibaka laban sa hindi daw tama na pagbibigyan ng mga distribution ng mga relief goods? Salamat. Matagal na nakahanda ang relief goods para sa mga biktima ng Bagyong Pablo. Ngunit hindi sununod ng leader ng grupong Barong Katauhanan na pagkasunduang magbibigay muna ng listahan ng mga apektadong residente na bibigyan ng tulong. Handa namin ibigay ang hinihingi nila 10,000 sako ng bigas, ngunit kailangan nating sumunod sa proseso upang hindi kami makwestiyon ng komisyon ng audit. Ngunit hanggang ngayon, wala pa silang binibigay na listahan.
Kailangan namin ng kanilang kooperasyon. Ayan po, malinaw po sa paliwanag ng ating Department of Secretary na kailangan po maglabas ang Barong Katawan ng kanilang sariling listahan upang makaroon po sila ng sariling assessment para magabay nila at mabigyan nila ng pansin kung ilan at sino at yung kailan ang dapat mabigyan ng mga relief goods dito sa probinsya ng Davao del Norte, Compostela Valley at sa may Davao Oriental. At ngayon, pakinggan natin ang mahinaing ng mga biktima sa Katiil at Baganga. Live na nagpapatrol, si Grace Ricablanca. At ngayon, nandito po tayo sa Katiil upang pakinggan ang mga biktima ng Bagyong Pablo. Pwede niyo bang isesay sa amin ang inyong natanggap na tulong? Wala po kaming natanggap na tulong mula sa DSWD, ngunit sa ibang mga organisasyon, malaki po talaga ang utang na loob namin sa kanila. Yun lang po. At ako po si Grace, nag-uulat. Back to you, Raquel. Ngayon, yan ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. Ako nga pala si Raquel Trajano. Magandang tanghali.